Hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Pag-uusapan din, ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon nyo na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yon, pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yon. So, isa sa mga konsiderasyon yan na aming titimbangin. Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo, mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yan ang mas importante sa akin. Hindi ko alam kung anong laman ng road rage bill. At kung anong pinagkaiba nito sa murder in relation to the penalties that may be imposed. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumaril. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? Well, wala akong nakikitang away sa pagitan nila. Nakikita ko ay hindi pagkakasundo kaugnay sa isang issue o bagay. May kinalaman man yun sa politika o sa kanilang trabaho bilang Pangulo at bilang miyembro ng Senado. Hindi sa ayaw kong madamay ang institusyon. Pero bilang tagapangulo ng Senado, gagawin ko ang aking trabaho at gagampanan ko ng naaayon sa batas at naaayon sa tingin kong kinakailangan ng ating bansa at ng institusyong ito. Hindi depende sa kagustuhan lamang nagkataon ng isa o dalawang hearing o isa o dalawang miyembro ng Senado. Pero I will reach out to them in order to explain the legal situation with respect to the invocation of executive privilege na hindi ito simpleng pagdadahilan lamang. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko tinatanggap din yung sub judice argument ni Executive Secretary Bersamin. Maliwanag ang mga desisyon ng Korte Suprema niyan. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. Subalit, yung invocation ng executive privilege, yan ay naaayon sa batas. Tapin ko sila matapos ito siguro, matapos kong matanggap yung kanilang request. Hindi para pigilan o sabihan sila kaugnay sa dapat o hindi nila dapat gawin. Pero para marahil ipaliwanag yung sitwasyon at direksyong tinatahak ko bilang tagapangulo ng Senado at mga rason kung bakit ko gagawin o di gagawin ang isang partikular na bagay. I think I owe that much to them.